Sa Ontario, tapos na ang konsultasyon ng City of Toronto sa mga residente ng syudad kaugnay sa hinahandang budget nito sa 2025. Kabilang sa mga nagbigay ng opinyon kamakailan, mga Pilipino mula sa Filipino-Canadian Civic Action Network. We as Torontonians have the opportunity na mag-share ng comments, share ng feedback, at para maalam nila kung ano ba ang gusto natin makita sa budget nila for the upcoming 2025 year. Sa ilalim ng panukalang city staff budget, maglalaan ang syudad ng $4.9 billion sa susunod na 10 taon para mapabuti ang transportation system sa syudad. Para kay Gerardo, isang miyembro ng grupo at matagal ng residente ng Toronto, mahalaga raw manawagan ng dagdag pondo sa transit. Isa raw kasi ito sa mga serbisyong ginagamit ng maraming residente araw-araw. Hindi na maganda yung services ng mga TTC. Mabagal na, mahirap na pumunta sa kung saan-saan kasi mabagal yung TTC. Tapos madami pa tayong mga tao na pumupunta sa TTC, and ang shinare ko sa budget consultation nung isang araw ay a plea for them to increase services for all TTC, subways, trains, and as well as buses and any form of transportation. Suportado rin ng grupo ang pagpondo sa school food program. Malaki raw ang epekto sa maraming pamilya sa syudad, kabilang mga Pilipino. Bukod dito, nananawagan din sila ng dagdag pondo sa mga library. Huwebes, idiniin ni Toronto Mayor Olivia Chow ang kahalagahan nito at nangakong papalawakin ang mga serbisyo nito sa budget. In 2025, 34 library branches will begin the Sunday hours. 66 will be open longer, and some of them would be longer hours. And by September 2026, all Toronto libraries will be open 7 days a week. Bagamat natapos na ang konsultasyon sa publiko para sa budget, hinihikayat pa rin ni Gerardo ang mga Pilipino na alamin ang mga detalye nito para makasali sa susunod na proseso. Ang point ng Filipino-Canadian Civic Action Network is to let our kababayans know na may voice sila dito sa city, may voice sila dito sa Canada, kasi residente tayo, mga taxpayer tayo, at we want to make sure na may future tayo dito. Nakatakdang ilabas ang budget sa umpisa ng Pebrero. Kisha Balatbat, Omni News, Toronto.